ang pag-usapan natin. Hay nako, mga kababayan, mga ka-GPnatics, eto ha, umamin na si Senador o dating Senador Antonio Trillanes Deport, mga kababayan. At mukhang nasabihan pa nga itong si Robin na hindi talaga marunong mag-isip. 'Di ba? Alam po natin na si Robin Padilla ay gustong may ginawang resolusyon, mga kababayan, na kung saan ay agaran daw po na dapat imbestigahan ang pagdalaw ni Antonio Trillanes Deport sa bilang welfare check dito kay Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, Diyos mio Marimar, talagang pinagpipilitan nila na dumalaw ito kay Digong sa loob ng deheg. Sa loob ng detention facilities. O ito ang pahayag ni Antonio Trillanes. Duterte. Senador Trillanes, Igan at Connie, magandang umaga po. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo, Miss Connie at kay Keegan. Okay, meron sa ating mga listeners. Okay, may mga nabanggit po kayo na maaring hindi pa tapos ang pagkakaaresto, syempre sa dalawang senador pa dahil early next year, sabi nyo, maaring lumabas yung ICC arrest warrant para kay Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Paano ho ba nyo nakukuha yung mga information? Dahil isa po tayo sa unang nag-file ng communication sa ICC, meron na po akong ugnayan sa kanila since 2017. For the past 8 years po, tayo po, nagbibigay tayo ng mga testigo at mga dokumento para ma-build up yung kaso until yun na nga, nabuo natin at napakulong itong si Duterte. So, ito pong informasyon na ito, bali, in the case ni Bato de la Rosa, baka mauna siya. So, ang latest baka mauna is early next year. Yun. Iba kasi yung doon lalabas. Kung hindi, maaring lumabas before the year ends, pero just to be sure, mga before February next year, yung kay Bato. Opo. Yung kay Bongo, baka around that time also. Okay. Senador, balikan ko lang yung ikangay kinokondena ni BP Sara Duterte, yung wellness check-up kay dating Pangulong Duterte sa Hague. May impormasyon na ikaw ba yung dumalaw kasama ka sa bumisita sa selda niya sa loob ng ICC? Hindi po ako. Bumisita kay Duterte at napakadali ho niyang malaman yan kasi na-i-discuss po sa amin ng ICC, ang mga polisiya doon sa ICC Detention Center, na si Digong meron siyang access sa telepono 24/7. Buong araw, buong gabi, kaya niyang tawagan si Sara. Kaya pala sila galit na galit kay Trillanes. Dahil si Trillanes, alam niya lahat yung mga nasa loob. Isasabihin na naman ng iba, bakit alam niya yung mga nandoon sa loob kung hindi siya pumasok doon sa detention cell nitong si Digong Duterte? Again, mga kababayan, huwag kayong mga tanga, mga DDS. Dahil alam naman natin, si Trillanes is one of the person, mga kababayan, one of the few na nag-file ng complaint against dito kay Digong Duterte. 'Di ba? At may ugnayan siya. Sabi nga niya kanina, may komunikasyon po siya doon sa ICC, 'di ba? So alam niya kung ano ba talaga nandito, kaya nga po sinasabi niya parang ano 'yan parang sports club yung tinitirahan ni Digong diyan. Sabi naman nitong si mga kababayan ni Robin, iba naman yung kanyang sinasabi. Pero idudugtong natin yan matapos po nito. So kung merong mga pangyayari doon na hindi niya gusto, nasasabi niya. Kaya itong sinasabi ni Sara sa publiko, ito ay pinabulaanan na. Grabing magsinungaling itong mga magkakapatid na ito. Sobra. Hindi po nagkaroon ng insidente na hinimatay si Digong, na parang unconscious daw, tatlong beses. Hindi po totoo yun. Kasi nung dinidiscuss sa amin yung kalakaran dun sa detention center, merong medical team mismo sa loob ng detention center. 6 lang sila na nakadetini doon. Tapos, ito po yan, hindi yan mga selda.
ano yan, parang bahay, ano, kasi yung kwarto niya, 10 square meters, meron sariling banyo, may common area sila, recreational area, kusina, maluwag ho, may library, maluwag yung kanilang lugar doon. 6 lang silang binabantayan, nakatutok sa kanila, sa pag-alaga sa kanila, yung ICC. Oo. So may medical team doon sa loob, may ambulansya sa labas, 5 minutes away lang yung ospital. Tapos may access sa telepono 24/7. Yung bisita ho, itong pamilya ng ni Digong, pwedeng bumisita sa kanya anytime, ina-arrange lang. Wala hong restrictions kagaya 5 minutes lang pala, 5 minutes away lang ang ospital. Sabi ko nga, tama yung ating perception, yung analysis nung nakaraan, mga kababayan, sa dami po ng mga DDS dyan, yung mga nag-aaway-away dyan sa Duterte Street. Imposible, mga kababayan, na maitatakbo sa ospital, nandyan yung ambulance, di ba? Na hindi nila masundan agad-agad, 5 minutes away lang. So therefore, mga kababayan, if ever na si Digong nadulas, syempre, itatakbo ngayon yan sa ambulansya. Makikita na ngayon ng dahil syempre ambulansya magwawangwang yan eh, 'di ba? Isasakay doon si Digong, 5 minutes away, kaya na nilang masundan yung ospital kung totoo na nabagok itong si Digong Duterte. Pero walang balita na nanggaling sa ICC, walang balita na nanggaling sa international media. Would you believe na maniniwala kami doon sa mga sinasabi ni Sara Duterte? It's all, mga kababayan, dirty tactic na talaga nila. Itong ginagawa nila ngayon para po maraming maawa, 'di ba? Para magamit ng mga senador doon sa ginawa nila na resolusyon, 'di ba? Para sa interim release daw di umano, mga kababayan, asip naman na pakikinggan sila ng ICC. Dito sa mga kulungan dito, may visiting hours, visiting days. Sa kanya wala hong limit. Pati walang conjugal visits, basta't bakante yung conjugal room, pwede. Yung mga kasama niya doon, hindi naman ho gumagamit. Kumbaga, inimbento lang ho ni Sara Duterte yung mga sinabi niya sa publiko. Wow. Okay, may Senate resolution nananawagan na house arrest na lang dahil nga dun sa kalusugan na at kondisyon. katandaan, oo. At so sa impormasyon mo, kasi dinescribe ng mga senador, sabi ko nga hindi naman nakapunta ng deheg at nakadalaw. Nagtataka nga ako, mga kababayan 'Di ba ang kaso ni Digong Duterte is crimes against humanity? 'Di ba? Pero mga kababayan, yung Senate resolution ay humanitarian na reason. Anak ng baka, anak ng 7 baka talaga yung mga senador na yan, 'di ba? Samantalang mga ka-GPnatics, gumawa sila ng Senate resolution na yan without even asking, without even a due diligence, or sabihin without even an investigation, 'di ba? Kung totoo ba yung kanilang mga hinala, haka-haka, basta-basta na lang nagdesisyon ng ganon, mga kababayan? Ganon na ba katanga? Ganon na ba kababaw yung mga senador natin? Nasamantalang dapat, mga ka-GPnatics, sila ngayon ay nasa mataas na posisyon. Meron naman yan mga pondo, may mga pera naman yan. Di gumamit sila ng intelligence, di ba? At saka sabi ko nga, hindi makakaligtas yan doon sa mata ng mga DDS doon sa Duterte Street na tinatawag nila. Nag-aaway-away na nga doon dahil wala silang magawa sa sarili nila Na yun nga, nakakalimot na raw, mahinang-mahina na, at nabanggit nga ni Senator Robin Bartolina nga So, anong lagay na... Okay, wait lang mga kababayan. Yan yung nababanggit na Bartolina daw. Binartolina daw si Digong Duterte. Teka lang. Sabi ni hindi ito yung pangkaraniwan na kulungan. Dahil parang itong sports club. 'Di ba? Merong recreational at merong kung ano-ano na nandoon, mga kababayan. Tapos sila lang yung binabantayan. Kasi ang paliwanag, 'di ba, ni Robin ito. Yan kasi yung binabanggit ni Robin. Sabi niya ganon, mga ka-GPnatics, siya po ay nasa Bartolina. Wow! Paano mo nalaman na nasa Bartolina? Ang Bartolina sa atin, walang ilaw,
isang maliit lang na lugar, mas maliit pa sabihin natin mga ka-GPnatics. Kasi ako nung nakapasok diyan, hindi ako nakulong hindi ako nakulong. Pero nung nakapasok tayo sa ganyan, ang Bartolina ay isang maliit na area na kung saan po halos walang liwanag na makikita. Yun ang Bartolina dahil meron kang mabigat na ginawa. Okay? So, wala po siya doon nakakausap, sabi ni Robin. Wala po siyang nakakakwentuhan at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, walang nag-aasikaso sa'yo. Ayon kay Trillanes, may nakabantay, mga kababayan. Tsaka, unang-una, kapag ikaw ba gumawa ng kalokohan mo, pumatay ka ng tao, iisipin mo ba, uy, ayaw kong pumatay ng tao. Baka mamaya, pag pumatay ako, nakulong ako, wala akong kakausapin doon. At saka required ba sa isang taong nakakulong na kailangan may kakwentuhan? Hindi ko alam mga kababayan kung anong utak mayroon nang gagaling itong si Robin Padilla. Bakit yung ibang mga nakakulong, mga ka-GP na, mas mahusay, ang gusto niya atang palabasin dito? Anong gusto mo? Si Tandang Digong ikulong, mga kababayan, sa kulungan ng nandoon kasama yung mga talagang masasabi natin kulungan po yung normal na nakikita natin na magugulo, may mga away, may mga prat, ganun ba yung gusto mo? 'Di ba? Dito nga mga kababayan mahusay may aircon, 'di ba? Merong doktor, merong nurse, o may ambulansya, aanim lang kayo. Napakahirap po sa isang nangungulungan sa ganong edad ay nag-iisa ka, walang nag-aasikaso sa'yo. Ba't di mo samahan? Diba? Parang tanga rin itong sino ba yung mga nanguna dyan sa Senate resolution na yan? Mga kababayan na house arrest. Tingnan nyo sabi nyo si Digong walang kausap. Walang kausap. Ganong edad. Pauuwiin ninyo. Gusto nyo pauwiin. Paano naman paano si Bato de la Rosa tapos si Bongo? Di ba pag dinala yan doon, di may kausap na siya? Di mag-usap-usap na sila doon sa dahig. Mag-usap-usap na sila doon sa detention facility. Kaya nga dapat ang resolusyon nyo ganire, okay? Ganito ang gawin ninyo. Sabihin ninyo dyan sa Senate resolution nyo, baguhin nyo, amiyandahan ninyo. Dapat hilingin nyo sa ICC, pwedeng pakibilisan na po ang paglabas ng warrant of arrest ni Bongo at nitong si Bato. Bakit? Kasi sabi ni Padilla, wala daw pong kausap at wala daw pong nag-aasikaso kay Digong. So pag pinamadali nyo po mga kababayan sa ICC, yung pagdampot dun sa dalawa, malamang meron na siyang kausap. Meron na siyang kakwentuhan. 'Di ba? Yun po ang magandang solusyon at huwag nyo nang pauwiin si Digong. Kung kausap lang naman po pala ang kailangan ninyo, amyendahan ninyo yung inyong Senate resolution na yan para mapadali ang pagdampot kay Bato at pagdampot kay Bongo. Tapos ang buto-buto. Diba, mga kababayan? Namumroblema kayo ng kausap Pwede naman, Robin, nung nandun ka sa daig, pwedeng ikaw na yung kumausap doon. Sabihin mo, magpakulong po ako dito. Dito na lang ako at kakausapin ko maghapon, magdamag. Etong si Tatay Digong. Diba? Dahil aso ka naman niya, sabi mo Pangalawa, ayaw mo naman. May option pa dyan. Padaliin po ninyo yung warrant ni Bato at ni Bongo. Para nang sa ganon, ay meron po siyang makausap doon. Di magpingpong pa sila doon. Diba? Parang tanga sabi ni Amboy Pascua, magtongit silang tatlo. Diba? Pag nahuli si Bato, may tagaluto na si Digonyo. Kita nyo? Diba? Di sila lang tatlo ang mag-utuan doon. Yun ang tamang gawin, Robin. Hindi yung
kung ano-ano naiisip ninyo. Hindi naman kayo pakikinggan ng ICC. Ha? Humanitarian reason. Ano kayo, lawyer ng ni Digong? Atarantaduhan. Ng kalusugan niya na natanggap mo mula sa ICC? Ano po siya? Nung pagdating niya, chinek up siya, full workup, ano siya, fit to undergo trial ang kategory niya. Ngayon ito po, meron po kayong mga correspondents na mga reporters na pumupunta doon at tuwing bumibisita yung magkakapatid, yung pamilya, nagpapa-interview sila sa labas. Pakinggan nyo sila. Wala silang ni minsan na sinabi na naghinimatay o talagang kung anong nangyari. Wala akong negatibo. Lalo na yung asawa, itong si Elizabeth Zimmerman. Sinasabi niya consistently, masaya, malusog, hindi na nga daw tanggap na. Oo. Saka hindi na raw kailangan yung dati na maraming medication na ginagamit. Ngayon, yun ang sinasabi ng asawa. Kasama pa yung apo to attest. Si Isabel. Kaya nga sabi ko, ginagamit nila ito kasi they're trying to gain sympathy sa publiko at gusto nilang makakuha ng simpatsya dun sa pre-trial judges para mag-grant yung interim release. Tama. So, well, anyway, itong resolution na ito, unang-una, wala akong visa yan. Hindi yan pakikinggan ng ICC pre-trial chamber. So, parang political noise lang siya, no? Tama. Yes, opo. Ito, gusto lang nila mangyari dito, itong mga pumirma dito, syempre nakatingin sila, malay mo, makasilat si Sara Duterte, maging presidente, o parang, teka muna, ano tayo good shot kami sa iyo. Well, yun ang nakikita ko dito, kaya yung iba dyan pumapayag, mga kababayan, na sila po ay nag-affirm. 'Di ba? Dahil pwede kasing mangyari talaga na manalo si Sara Duterte. Yes, tama. Tanggapin natin ang katotohanan, pwedeng manalo talaga si Sara kapag hindi po siya na-impeach. Sa dami po ng pera nila. Kita nyo nga sa Congress ngayon, 'di ba? Nagyuyukuan sa kanila. Maging sa Senado, nagyuyukuan sa kanya, nagmamano pa, parang ninong-ninang na mga inaanak. Oy, pahingi po. Nabigyan ata tong mga to. Talagang todo lapit, todo kamay. 'Di ba? Makikita natin na ang impluwensya ng mga Duterte malawak pa rin. Kasi maramang sa malamang itong mga ito ay nakatikim, mga kababayan, ng tsaching-tsaching. 'Di ba? Kaya gusto nila ngayon, nagpapabangon na sila. Kita mo, sabi ko nga mga kababayan, audition yung ginawa ni Chis Escudero sa kanyang privilege speech. Yan ang totoo. Audition yan. 'Di ba? Kasi siya ang gustong mag-vice president kay Sara pagdating ng panahon. Kasi alam nilang bengador itong mga Duterte. So, yan lang ang objective niyan. Kasi yung taong bayan, biruin mo, paano naman itong tao na ito, libo-libo pinapatay nito. Tapos, bibigyan mo ng special privilege. Yung mga pinagsuspetsahan nila na addict daw, tinumba nila kaagad Anong humanitarian Senador, doon? bakit ka nasa The Hague? Naimbitahan ka ng ICC o personal mong ika nga'y pagpunta roon? Tayo po ay naiimbitahan every now and then because of the engagement nga before. Tumutulong ako sa kanila pang build up ng kaso. Pero hindi ako kasama. Liliwanagon ka lang po. Ay, sabi ni Boss Ronnie Hernandez, Boss, GP, ano yung chaching-chaching? Pera po, pera. Igan, na hindi ako naitalaga para mag-welfare check sa kanya. Hindi ko siya nakita. Tapos, ito po, tatanungin lang nila si Digong mismo. Pumunta ba ako? Hindi. May mga drama pang ganitong mga resolution. Pero sige, game ako dyan.
para mag-aksayahan tayo ng panahon. Yung pong kay dating PCSO GM, General Manager Rima Garma. Paano ho ang update doon? Siya ho ay titestigo no, laban po dito sa war on drugs. Gaano kabigat yung kanyang magiging testimonya sa tingin po ninyo? Mabigat po ang testimonya ni Garma kasi siya talaga yung insider ito. Ito yung isa sa nagbuo nung National Death Squad. Kasi itong sina Las Cañas, sila yung sa Davao, yung Davao Death Squad. Pero nung naging presidente na si Digong, gusto niya na magbuo ng mas malaking organisasyon para nga doon sa kanilang pagpatay ng mga tao. Itong ginawa na National Death Squad nakasama si Garma, kasama dyan si Leonardo, ang target nitong kanilang sangay ay yung mga karibal na drug lord ni Michael Yang. Ito yung mga Chinese na pinapatay. Basta kasi si Michael Yang yung kanilang drug lord na kapartner eh. So lahat ng karibal, yon ang tinumbay, yun yung mga nakadetain. Tapos yung mga pulis, yung ninja cops na hindi kasama sa sindikato nila. Yun. Itong si Bato naman, ito yung gamit yung sa buong PNP, ito yung pantakot nila sa buong lipunan, ito yung libo-libong pinapatay sa mga, ayun nga, yung nanlaban, tapos yung mga pinatay daw ng mga vigilante nila, pero mga pulis din pala o mga operatiba nila. Yung mga nakahandusay sa bangketa namin, naka-tape, tapos wag tularan, mga gano'n. Yun yung kay Bato. Bato. Oo, yan po yun. Teka, bago ka namin bitawan, pahabol lang. Dati ka senador. Anong obserbasyon mo sa Senado ngayon na lahat halos nasasangkot dito sa anomalya ng mga flood control projects at iba pa. Nung panahon ba, may insertion ka? Ito po yan. Pagkatitignan, lahat po ng mga proyekto ng aming opisina, nakapost po yan sa website, mga barracks yan sa bawat kampo, lahat, classroom, makikita nyo. Lahat yan ay inusisa ng husto nitong mga kalabang ko sa politika, sila Digong. Wala silang nakita, wala nga na-i-file eh. So, yun lang po ang batayan dyan. Kasi otherwise, di sinampahan na ako ng kaso sinasampa lang nila sa akin, libel lang eh. Meron daw offer sa inyo ang Malacanang na posisyon, may naririnig kami, DILG, meron pa ngang NBI. Ano ho ba ang totoo? Wala po kasi may 1-year ban po tayo. So pagkatapos po nun, are you, if ever, willing to accept any position po? May nagsabi ba na after ng 1-year ban punta ka na rito? Wala po. We'll cross the bridge when we get there. Focus ka rito sa kaso sa The Hague. Yes, kasi may dalawa pang may issuehan ng warrant. Probably may isa pa. Baka itong si Albayalde. Okay, salamat Senador. po. Ayan na mga kababayan, mga ka-GPnatics. Sabihin nyo na lahat kay Senator Trillanes. Mukhang napaghandaan talaga kayo at wala nga naman talagang naikaso sa kanya, mga ka-GPnatics, dahil lahat naikwento rin sa amin ni Senator Trillanes nung ito ay nakapanayam namin, no? Nung siya po ay talagang hinahanapan ng butas, at dahil hindi po mahanapan ng butas, mga kababayan, ay gusto butasan ang kanyang ulo. Subalit hindi po yun nangyari doon sa kanyang apartment dahil yung mga gwardiya doon ay mga active. May tanong dito si Winnie Halos. Alam mo, GP, na-imagine ko lang, kung si Sara ang magiging presidente. Kung si Sara ang magiging presidente at nanalo, gaano kadaming Pilipino ang tanga? Sorry for the words. Diyos ko Lord, mamulat na tayo mga Pilipino. Okay, mga kababayan. Magandang sagutin yan sa totoo lang, nakakatakot na parang tayo pag nangyari yan, doon sa sinasabi mo gaano karami ang tangang Pilipino, marami pa rin. Kasi ganito, mga kababayan, minsan kasi nagagamit yung pagiging mahirap. Nagagamit talaga yung pagiging mahirap. Paano?
Alam natin maraming galit kay Sara. Sa lugar lang namin eh. Sa lugar namin dati. Sa Tatalon. Maraming galit dyan sa mga yan. Pero, pagdating ng halalan, at sa hirap ng buhay, nagbigay ka ng pera, nagpadulas ka, nagpagapang ka, papalit ka agad. Iboboto. Yung nagbigay ng pera. Mga ka-GP Natics. At ang pera, alam natin, kapag pera po ang lumakad, kapag pera ang kumilos, nababago po. Minsan, pati ang ating disposisyon, pati yung atin pong pride, pati yung atin pong natitira na lang sa atin na meron tayo yung dangal, nawawala pa po yan. Dahil po sa pera. Nakita nyo naman po, mga kababayan, mga ka-GP Natics, si Sara Duterte, sabi ko kanina, may posibilidad na manalo. Punta kayo sa Kongreso. Ang dami ng backup ni Sara. Marami ang nagtatanggol kay Sara. Binabaluktot na nga nila yung batas. Yung sinusunod nila doon, binabaluktot na nila. At pinapalusot si Sara. Maging doon sa nakita nyo yung budget deliberation, maging sa Senado, ganun din. Mga ka-GP. Diba? Kung titingnan nyo sila, hindi po ito nagpapakita ng galit sila kay Sara. Nagpapakita po ito ng idol pa nila si Sara. Diba? So, ibig sabihin, ma-impluwensya. Diba? Pwede nilang iupo yan. Kung ngayon, itong mga senador ay nai-implicate ang kanilang mga pangalan, mga ka-GP Natics, para mabawi nila yung karangalan na yan, pupunta sila sa isang politiko na alam nila na malilinis yung kanilang mga pangalan. Kung ngayon, kay Pangulong Bongbong Marcos, nasasama yung pangalan ni Jinggoy Escudero, Villanueva, diba? Para sila po ay makapag-revenge. Siyempre, pupunta yan sila kay Sara. Pag kay Sara na sila napunta, pag yun ang nakaupo, ang iimbestigahan naman, ang palalabasin, ito yung mga kaalyado nitong sila PBBM. Baka maging si PBBM pa, mga kababayan, ay pakulong pa nila yan pag nagkataon. Diba? Ganyan naman sa politika eh. At saka kung sino ang maraming pera, yun talaga yun. Nakita nyo kung paano maging bratinela si Sara? Nakita nyo sa budget deliberation? Maging sa yung kahuli-hulihan, mga kababayan, na dapat plenary budget, di ko alam kung anong terminology nila doon. Nabinigyan pa nga siya ng zero budget nitong si De Lima. Diba? Hindi rin siya umatin doon. At ang gusto niya mangyari, sige, pupunta ako dyan. Pero kailangan pumunta rin si BBM. Biruin nyo, ganun siya katigas. Diba? Sabi ni Jenny Ramos, if Sara maging president, I left the Philippines. Kaya nga ako, sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, Ma'am Elizabeth Napisa, Money Talks, sabi niya gano'n talaga. Ako, mga ka-GP Natics, the reason why minsan, hindi ako talaga nagpo-focus dito sa, tawag dito, hindi ako nagpo-focus masyado dito sa vlogging. Bakit kanyo? Meron na akong mga naputap na kahit papano, maliliit na business na pwede talaga natin pagtuunan ng pansin pagdating ng panahon. Sabi ko nga, pag si Sara ang naging presidente, mas malalayan kay Digong. Mas malalayan kay Digong. Mas maraming patayan ang mangyayari. Yung patayan, maaring hindi natin malaman dahil iba-blackout nila yung media. Diba? Tapos tayo mawawala na lang ng parang bula. Hindi nyo alam, patay na pala. Ganun ang pwedeng mangyari. Kaya ako, sabi kong ganun, bago dumating ang panahon na maging presidente si Sara, kailangan ma-build up ko na. Meron na akong, kahit papano, meron na akong negosyo na pwedeng pagtuunan ng pansin at hindi na ako mag-vlog habang nakaupo pa ang mga Duterte. Sabi ni Jennifer, kahit naman siguro yung mga mahihirap na tao makikita na ang mangyayari sa Pilipinas, ipagpapalit ba natin ang future natin sa pera, lulubog ang Pinas. Hindi ako naniniwala masyado dun sa mga Jennifer, iba kasi alam nyo, pag walang pera ang tao, tapos nagutom, pera talaga ang ginagamit ng mga politiko para yung boto ay makuha nila. Kahit galit sa kanila yan pag nakakita ng pera.
yan talaga ang uunahin. 'Di ba? So hindi na talaga natin hindi tayo pwedeng mag-rely, hindi tayo pwedeng maging kampante. Dahil pag ito naging presidente, walang mangyayari. Mga kababayan, lulubog lang tayo. At sigurado mas maraming tao ang mawawala sa mundo. Lalo na sa Pilipinas. Oh. Sabi ni Wawalicious, ipupusta ko kapitbahay kung Marites kung manalo si Sara Lustay. Sana nga, hindi manalo. Rizalino Neri, ibig mo bang sabihin, GP, contractor ka na rin? Jokes. Hindi. Ibig sabihin, mga kababayan, dahil nga po kay YouTube, kahit papaano nakakapag-ipon tayo. Meron na tayong kahit papaano, 'di ba? Nakapag-put up ako ng maliit na negosyo na pwede pa natin dagdagan. 'Yun ang pinagpupukusan ko, 'di ba? Hindi lang vlogging. Sa ngayon, vlogging para pandagdag, pang-ipon, makabili ng bahay na sarili. Dahil ito inuupahan ko pa 'to 'Di ba? Pero pagdating ng panahon, mga kababayan, i-stop na rin ako sa vlogging kapag si Sara ang naupo. Kasi sabi nila, may nagsabi sa akin, ano lang, ang gawin natin content lang. Mahirap kasi mag-content kung ang puso mo ay labag naman doon sa ginagawa mo. 'Di ba? Unlike nung nagko-content ka, yung puso mo nandoon, madali ang mga bagay-bagay Pero kapag halimbawa, sabi nila, 'di ba, content lang o kampihan mo kung sino yung nakaupo, si Sara. Kasi ako, gusto ko kampihan ang kung sino yung nakaupo. Pero, pag si Sara ang umupo, ayaw ko. O, bakit nag-iiba, GP? Kasi alam naman natin yung ugali. Alam na natin yung kung ano sila 'Di ba? Bakit mo pa susundin? Ngayon, ikaw ba? Magbablog ka pa rin kung continue, kakalabanin mo si Sara. O pag kinalaban mo, mga kababayan, syempre, baka pag initang ka, tiguking ka. Pag kinampihan mo naman, yun ang mahirap, pinakamahirap na gawin. Kampihan mo si Sara, hindi yun ang gusto ng puso mo at ng utak mo. Di parang ang hirap mag-deliver ng ng mga salita, 'di ba? Mga kababayan, maglalaban-laban yung utak mo. Galit ka pala sa kanya tapos kakampihan mo. 'Di ba? O kaya naman ayaw mo sa kanya, kakampihan mo. Yun ang pangit. Kaya sabi ko, pag naging presidente to, mag-iisip talaga ako kung titigil na ako. Titingnan ko muna, papakiramdaman ko rin kung pag naging presidente to. Pero sabi ninyo, hindi magiging presidente si Sara, sana. Sana. Iko-content kay Sara? Nabaliw siya. 'Di ba? Tanggapin natin ang katotohanan na kahit sino manalo, mag-work pa rin tayong lahat. Delikado, GP, pag-iinitan ka talaga ng mga DD shit. Kaya nga Yun nga ang iniisip ko. Kaya sabi ko, we need to do something for the future. Para sa mga anak ko, para sa mga magiging apo ko. Di ba? Ayoko kasing maranasan nila yung mga paghihirap na naranasan ko. Remember, mga kababayan, I am a PWD. Di ba? So, kumbaga, darating ang punto na mawawala tayo sa mundo. Gusto ko, may maiwanan ako sa mga anak ko. 'Di ba? Para naman sa ganun, hindi naman na sila mahirapan, mga kababayan. Yun naman ang gusto natin Bilang magulang, gusto natin ng ikagaganda ng buhay ng mga anak natin. 'Di ba? Na hindi na sila magkaroon ng maraming problema. Hindi pwede yung mawawala tayo sa mundo, iwanan pa natin ng hitik na problema yung mga anak natin. 'Di ba? At saka ang masaklap, Sir GP, baka bilhin na ng China ang Pilipinas. Katakot. Dugo na ni Sara ang pagkademonya, 'di ba? Mama Jodizay. Alam na natin 'yan Dito pa nga lang ngayon, hindi pa